Yun yung para sa akin. Kaya pag nakikita kong ganyan, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, ba't kaya ganito na yun sa nangyayari sa Pilipinas? Yung presidente at saka former presidente magkaaway, hindi sila magkasundo. Yung mga Pilipino at mga mamamayan, porkit maka Duterte at maka BBM, nagbabanggaan din sa comment, magkakaaway din. Sabi ko sa sarili ko, hindi na maganda talaga nangyayari sa Pilipinas. Ito para sa akin kasi doon kit merong Pilipino ako na na-awardan lang na pagiging Canadian citizen dito sa sa Canada. So 44 years old na ako ngayon. Mula pinanganak ako hanggang 30 years old ako, nasa Pilipinas ako. Kahit sino pa yun guys, yung namuno sa Pilipinas, hindi naman nagbagong pamumuhay namin eh. Hindi nagbagong pamumuhay natin. Kung mahirap ka, lalo kang naghihirap. So, wala akong ibang ginawa o kami ng asawa ko. Guys, good morning. Nagbabalik tayo. It's Lakay Travel here. Nandito tayo ngayon sa Bonners Ferry, Washington. Bonners Ferry, Idaho. Yes! Dito tayo ngayon sa government scale. Dito na ako natulog. May mga rin dito sa likuran ko. Oversized load to sa likuran ko na nagpark kasabay ko kagabi. Ito, kita nyo. Ayun. Andyan yung government scale. Dadaanan natin mamaya. Dito rin yung mga ibang mga truck na nakapark. Ayan no. Today is April the 2nd guys. Ito yung start ng tariff. Kasi may mga inano na si Press Trump ng pag-ano sa tariff, pero hindi na tuloy-tuloy. Ngayon ang effective niya, April 2nd. Hindi ko alam kasi kahapon guys, alam nyo sa totoo lang, dun sa previous video vlog natin no, ang tagal kong nag-antay doon sa papeles dito sa load ko na to. Inabot ako ng 6 na oras no, sa mga nakasunod. Ang nangyari doon, yung shipping, ang tagal nilang ayusin yung papel. Akalaan mo yan. Ito ito. Itong Canada Custom Invoice ko. Ito yung dokumento eh. Ang invoice total niya na ngayon itong buong load ko na ito is 44,323.28. Hindi ko alam kung Canadian o US yan, basta nakalagay na sign of dollar lang ito. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys. Isang drop lang ito sa Calgary, pumalo na siya ng 44,323.28 USD ba o Canadian, hindi ko mawari. Parang napansin ko ang tagal nilang ayusin yung papel. Siguro inaano yung mga dapat ayusin sa custom, yung sa tax, sa tariff. Ito nga yung tariff na nga ito. Baka ito na nga yun guys, yung simula nito. Kasi dati doon sa pag nagpipick up ako doon, kapag nag green light na, lalabas na ako, kukunin yung papel, wala pang 15 minutes ibibigay na. Ang bilis nilang gawin noon eh. Ngayon, naku po, umabot ng andun ako ng mga 7:30, nagback ako, naludan ako ng mga after 4 hours sa tagal no. So mga mag-alas 12 na bago ako maludan or naludan kamo. And then nag green light, nagpunta ako dun sa shipping office para kunin itong papel. Another 2 hours pa.
So kaya pumalo ako ng 6 na oras doon sa pag-aantay. Nasa Calgary na nga dapat ako ngayon eh. So sa tagal nga nila. Yun yung napansin kong unang-una. Kaya sana naman hanggang dun lang. Sana hindi maapektuhan yung biyahe namin. Kasi kapag naapektuhan, wala na. Paano na lang kaya tayo nito? Kapag kunti na lang yung biyahe papuntang US, siyempre dahil hindi na-afford ng yung mga export at import dahil sa mahal ng tax. O siyempre, ang affected niyan, yung katulad natin na bumibiyahe, isa rin tayo sa apektado niyan kasi dito natin kinukuha yung yung lahat para sa pamilya, pambayad ng truck. Ayun nga, no? Advice ko ngayon sa mga mga gustong mag-owner operator, parang hindi advisable ngayon ang mag-owner operator gawa nga ng ito sa tariff. Pakiramdaman lang natin, malay nga naman natin mawala rin yan. Or ito, kapag tuloy-tuloy ito, sana hindi magbago yung biyahe natin. Yun lang yung masasabi ko. Matagal na kasing matagal ng pre-trade. Ewan ko bakit nangyari yung pagtaas ng tariff na yan. Sa bagay, it's all about syempre sa pamamahala ng isang presidente sa isang bansa, isang nation, sa isang country, di ba? Sila yung mas nakakaalam, no? About yan. Well, siyempre sa Canada, babalik din nila yung kung ano yung ibinibigay ng US. Kung ang Canada or from Canada goods going to US, 25% ang tariff. For sure yung from ito nga, itong product natin is from US papuntang Canada. Ayun, I'm sure tatapatan din ng Canada yan. Ayan. Pero guys, in the end, alam nyo kung sino yung number 1 na mahihirapan dyan? Yung tayong consumer. Let's say bumili ka ng ganito, sabihin na lang natin isang box na Libiba dried shirataki spaghetti. Nagkakalaga ito ng 100 USD. Let's say galing ito sa USD. Ito, no. Ngayon, dahil sa 25% ang tariff nito, magkano ba yung 25% ng ng 100? I think it's 25 USD. So instead na 125 ito, instead na 100 ito plus tariff na 25%, so idadagdag nila yun doon nila hihilain sa presyo. So ang mangyayari nito, ang bili mo nito na regular $100 before, ngayon magiging 125 ito kasi doon nila kukunin yun. Kaya tayong mga mamayan yung magsasuffer niyan. Siyempre yung mga mayayaman hindi nila mararamdaman yan. Kumbaga sa chicken feet lang sa kanila yan. Pero sa atin malaking impact nun. Kaya in the end talagang tayo ang mahihirapan. Sa Winnipeg nga, no? May napanood akong article doon na mga restaurant doon kasi yung ginagamit nilang mga vegetables is nanggagaling ng Amerika. So pagpasok ng mga vegetable dito sa Canada, di may 25% tariff na yun, di tumaas ang presyo. So yung dating isang takal nilang na ulam na binibenta na tag $5, nagiging $8 na ngayon kasi pinapatungan nila. Hindi naman kasi po pwedeng ganun pa rin yung presyo nung ulam na binibenta nila kung ang mga sangkap naman ay nagtaasan na. Paano na lang ang negosyo nila, di ba? Walang mangyayari. Katulad dito sa trucking,
yung mga, kung apektado ang lahat, apektado rin dito, siyempre. Katulad yan, yung diesel, siyempre krudo ang kailangan ng truck natin. Kapag nagpakrudo tayo, kung yung krudo galing sa Canada pumunta ng US, 25% tariff, magmamahal na naman ngayon ng krudo. Ganon din pagbalik natin ng Canada, kung ang krudo ang pinagmulan ng krudo is galing sa US, mayroon din na naman tariff. Ang mangyayari, magmamahal din dun. So ang rate naman ngayon hindi naman tumataas. Yun ang problema natin ngayon, kaya ang laking impact. So in the end, ang masasabi ko, tayong mamamayan, tayo yung mga consumer ang mahihirapan. Buti sana kung yung tariff na yun, since malaki ang tariff, ibigay nilang incentive na lang yun sa mga mamamayan, o di nakatulog pa sila. Ewan ko kung anong plano nila sa malaking halagang tariff na yun. At isa pa, sagutin ko lang yung isang may nag-comment din sa YouTube ko na support Tatay Digong sa kumbaga, show your support for former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Guys, ito first of all, wag sanang magagalit yung maka Duterte at wag sanang magagalit yung maka BBM. Para sa akin lang ito, para sa aking opinion lang ito. Oo, guys, gusto ko si former President Rodrigo Duterte kasi nga marami rin talaga siyang nagawa nung kapanahunan niya. Ngayon, nakasuhan siya. May napanood ako, si Trillanes ang nagkaso sa kanya sa ICC way back 2016 pa, about nga dyan sa mga killings. Yun yung napapanood ko sa mga balita. Sorry guys, hindi ako updated sa Pilipinas, no, kasi nga alam nyo, sa totoo lang, Canadian na tayo, no. Hindi ako bumoto na nung kapanahunan ni Duterte, nung si former President Duterte na presidente siya nasa election. Hindi ako bumoto kasi Canadian citizen na nga tayo. Kaya hindi na ako bumoto. Kumbaga ang aking nababalita ang mga news is base na lang sa Facebook, sa YouTube, yung mga nakikita ko. So once again guys, wala akong pinapanigan dito. Hindi ako maka BBM, hindi ako maka Duterte. Kumbaga, nandito lang ako sa gitna, neutral lang ako. Pero ito lang masasabi ko, former President Rodrigo Duterte, gusto ko siya nung siya ang namuno. Gawa ng talagang marami talaga siyang pinatahimik o binawasan niya yung mga adik sa Pilipinas. Marami talaga. Kaya yun ang isang thumbs up ko rin talaga. Yun. Ngayon, sa kaso niya na nasa ICC na, dalawa lang yung pupuntahan niya dyan It's either mapatunayan nagkasala siya at makukulong, or it's either maabsuelto siya at makalaya. Yun lang yung dalawa. Kaya para sa akin, hayaan na lang natin na yung batas ang talagang magbigay ng conclusion. Kasi nandun na rin naman nga yun. Yan. About naman ito sa about naman to kay BBM. Ito guys, sa Ilocano ako. Si BBM Ilocano yan. Alam naman natin na talagang maganda yung performance ng tatay niya, si yung senior na dati, yung kapanahunan niya. Ngayon, hindi porket Ilocano ako guys, maka Ilocano na ako, hindi. Tinitingnan ko at binabalansi ko kung ano yung tama na nakikita ko based sa napapanood ko lang naman tulad nga lang sinasabi ko sa inyo, hindi ako updated sa sa news. Ngayon, ang napapanood ko sa mga videos, mga news, kung itong si BBM may discrepancy sa ginawa niya about kay Tatay Digong, pag natapos ang termino ni BBM, I'm sure kaliwat kanan din ang magiging sampa ng kaso sa kanya.
Kung mapatunayan na may discrepancy siya, mayroon siyang pagkakamali sa ginawa niya, ay panagutan niya yon. Wala tayong magagawa yon. Hindi katulad nito, lagi kong sinasabi guys sasabihin ko at uulitin ko sa inyo, wala akong pinapanigan, pumapanig ako sa batas talaga. Si Tatay Digong nakasuhan, dalawa lang ang pupuntahan niya. It's either mapatunayan nagkasala siya at makulong, or maabsuelto siya at mapalaya. Yun. Ngayon si BBM, hindi porkit Ilocano si BBM, Ilocano ko, papanig na ako doon. Hindi ako ganon. Kung si BBM nagkasala siya o may pagkakamali siya sa ginawa niya, may discrepancy siya, dahil nga tinitignan natin dito yung sovereignty. Pagkatapos ng termino niya, kapag may magdemanda sa kanya at sagutin niya yan, at kung mapatunayan magkasala man si BBM din doon, I'm sure makukulong yan o ano man ang magiging parusa niya. Kung hindi man, kung wala man siyang linabag na batas, tama naman yung mga ginawa niya, so ang mangyayari niyan, hindi siya makukulong. So yun nga yung sinasabi ko, para sa akin, hayaan na lang natin yung batas ang pagbigay ng conclusion, kasi may batas naman tayo. Ngayon, ang masakit lang na nakikita ko ngayon guys, kada siyempre meron tayong Facebook, ito real talk na lang ito, meron tayong Facebook, kada scroll mo ng Facebook mo na ganyan, makikita mo kasi ngayon yung trending ngayon sa all around the world, Duterte at saka BBM, yan makikita mo lahat. Ngayon kung pupunta ka ngayon sa comment section, nako, ang hindi ko lang nagustuhan guys, alam nyo kung yung mga kapwa Pilipino, yung mga Duterte at saka mga BBM, nagmumurahan na doon sa mga comment section. Yun, kumbaga sa nag-aaway-away na sila doon. Yun yung hindi ko magets Bakit kailangan natin ilagay yung sarili natin, porkit maka BBM tayo, porkit maka Duterte tayo, doon sa ibang kapwa nating mamamayan na nagko-comment. Hindi na tayo dapat nagko-comment ng masasakit na bagay doon para lang mapatunayan natin yung ating minamanok o yung ating manok walang kasalanan. Kaya na lang natin talagang ang batas ang magbigay solusyon yan. Yun yung para sa akin. Kaya pag nakikita kong ganyan, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, kaya ganito na yun sa nangyayari sa Pilipinas. Yung presidente at saka former presidente magkaaway, hindi sila magkasundo. Yung mga Pilipino at mga mamamayan, porkit maka Duterte at maka BBM, nagbabanggaan din sa comment, magkakaaway din. Sabi ko sa sarili ko, hindi na maganda talaga nangyayari sa Pilipinas. Marami akong nakakausap ng mga kapwa Pilipino nandito sa Canada, mas matatanda pa sa akin. Naabutan yung kapanahonan talaga ni Marcos Sr. Talagang maganda rin naman ang pinakita ng tatay. Pero after that guys, sa totoo lang, yung mga sumunod na hanggang ngayon, kahit sino pang sumunod guys, na ito para sa akin kasi doon kit merong Pilipino ako na na-awardan lang na pagiging Canadian citizen dito sa Canada. So 44 years old na ako ngayon. Mula pinanganak ako hanggang 30 years old ako, nasa Pilipinas ako. Kahit sino pa yun guys, yung namuno sa Pilipinas, hindi naman nagbago ang pamumuhay namin Hindi nagbagong pamumuhay natin. Kung mahirap ka, lalo kang naghihirap. So, wala akong ibang ginawa o kami ng asawa ko, ang pamilya ko, kundi hanapin yung kapalaran natin. Kasi ikaw mismo ang hahanap ng kapalaran mo para umasinso ka sa buhay. Huwag mo nang iaasa sa politics yung mga politikong nakaupo, kasi ilang generation na, ilang
kung sino na o ilan na ang nakaupo. Hindi pa rin naman umasenso ang pamumuhay natin. Wala pa rin. Hanggang ngayon, kung hindi ka tumayo o magbanat ng buto, hindi mo hanapin ang kapalaran mo, hindi ka aangat sa buhay mo. Yun lang talaga. Sige, kita nyo. Kung hindi ako nakapag-abroad, hindi ako nakapag-Taiwan, hindi ako nakapag-Canada, nandyan din naman ako sa Pilipinas, isang kahig, isang tuka pa rin. Hindi nyo makikita ang lakay tracker na truck driver sa Canada. Nandyan pa rin talaga ako sa Pilipinas. Kaya ang ma-advise ko, instead guys na sa mga ito, neutral lang ako, sinasabi ko sa inyo. Instead na mag-focus tayo, magkaroon tayo ng heart rate sa ating sarili dahil sa ibang tao, dahil yung katulad ng mga nasa comment section, nakikipag-away yung ibang mga Pilipino sa kapwa Pilipino dahil maka-BBM, dahil maka-Duterte. Hayaan nyo na lang na batas ang humusga, no? Kapag ka-nusgan ng batas, o kung makita natin ang conclusion at maging maayos, o di maganda, ang gawin na lang natin is mag-focus na lang tayo sa goal natin sa buhay. Dahil sinasabi ko sa inyo guys, ito take it from me, walang sino mang makakatulong sa'yo sa sarili mo, kundi ikaw mismo, ang asawa mo, kayong dalawa, or ang pamilya mo para umangat sa buhay at umasenso. Hindi ang politiko, mga politician ang magbibigay sa inyo ng magandang kabuhayan. Kasi yung mga politics na mga politiko na yan, sila lang yung mga mamumuno sa atin, na dapat nga sana ang trabaho nila pag-isipan yung kung ano yung mga magagandang project para sa mga mamamayan. Yun naman talaga ang kanilang manilbihan sa mga mamamayan. Yun naman talaga. Kaya ito lang ang masasabi ko guys, enough na, stop na yung pagkikipag-away natin dahil maka-Duterte tayo, dahil maka-BBM tayo. Kitang-kita naman yan sa mga comment section ng kahit na anong post about BBM at saka Duterte. Kaya yun, tapos ayan, kaaway nila yung namumuno, former at saka presidente, nag-aaway, yung mga mamamayan nag-aaway din. Ano na lang ang buhay natin yan. Kaya mag-focus na lang tayo guys sa sarili nating goal, sarili nating buhay. Kasi ito nga sasabihin ko sa inyo, hindi yung mga politics na yan ang mag-aangat sa ating buhay, kundi tayo. Kasi ilang generation na ang dumaan, kung sino-sino nang umupo, wala pa rin naman pagbabago ang buhay. Kumbaga sa Pilipinas, tulad ng mga sinasabi ng mga mga nakakausap ko ritong matatanda na, wala nang nagbago sa Pilipinas talaga, lalong palala na ng palala. Kung sino yung mayayaman na nakaupo, sila yung lalong yumayaman. Kung sino yung mahihirap, sila yung lalong humihirap. Yun lang yung guys. So, in the end, masasabi ko, mag-focus na lang tayo sa goal natin. Mag-focus tayo kung paano natin paunlarin yung ating sarili. Yun lang guys. Sana hindi kayo magagalit kung wala akong pinapanigan. Hindi ako maka-Duterte, hindi rin ako maka-BBM. Pero masaya ako guys. Masaya ako kung mag-ayos na ang Pilipinas. Yun guys. But anyway guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. Once again, is Lakay. Peace up. Bye-bye. Lakay Tracker.